Nasa linya po ng ating komunikasyon si Ginoong Boy Saicon. Ginoong Saicon, napapanood ka po sa Net25, napapanggan po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama ko po si Kong Dante Marcoleta. Magandang umaga po, Ginoong Saicon. Magandang umaga sa inyo, at Congressman Marcoleta. Kumusta ba? Opo. Isang punto lang po. Medyo mabilisan lang tayo, sir. Mayroon tayong 10 minutes. Ano po? Paano ho ba lumapit at paano pagkakataon na lumapit sa inyo yung tatlo para ho maiharap kahapon sa Senado itong mga whistleblower, Ginoong Saicon? Hindi po. Sino po yung nagpunta sa akin ng linggo, ng tanghali po, no? At dito sa akin sa bahay sa Alabang. At sinawalat nga po ang kanila. Na bago ko po naman sila entertain, nilalam ko po ang pagkatao nila. At nalaman ko nga pong kapatid ko sila sa iglesia. Kaya sabi ko, tatawag na ikaw baka ako may otoridad magsalita, no, ng inyong personal capacity. Tumawag po ako sa ating External Affairs Minister na si Kakudera na sinabi ko, mag-usap kayo, may kayo ng permiso dahil kako national interest ito at napakalaking isasawalat natin ito sa taong bayan, yung pagdarayang na naging partisipasyon ninyo. Kaya ganun nga ang inumpisa ng aming usapan na yan. Kaya ako sila nadala ng Lunes sa Senado. May mga ebidensya daw ba sila ng naganap na massive cheating na ito? Huwag natin po muna sabihin massive cheating po. No? Ganito po, no? Congressman. Sila po nag-operate lang for the province of Quezon po. Meron silang building na inokupahan po. Nag-operate po ng 10 makina to receive all the clustered vote in all the clustered precinct, no? Doon sa kanila, tapos pinapasok nila yung SD card sa isang configuration machine at pagkatapos pinapasok sa Smartmatic in the same building, yun ay binabato sa tinatawag ng ating mga transparency server at servers. No? Okay, now, doon nila napansin nga, kaya sila sabi na, yung reconfiguring, bakit nababawasan, may nadadagdagan, ano? Yun ang nakikita nyo doon sa hard copy, doon sa transmission. Kong Dante? Kaya sabi nga, ito na, hindi sila yung nandadaya, sila yung nag-operate lang ng makina. Huwag natin sabihin sila yung mandadaya. Hindi po. Nag-operate lang po sila because mga government employees din po sila eh. Mr. Saicon, si Kong Dante po, ilang tanong lang po, ano po? Yung pong mga whistleblowers na yan, bago po nyo dinala sa Senado, nakausap rin po ninyo sila ng sarilinan? Nasa kausap po sila ng mahaba po, the whole day of Sunday po the afternoon. Sa haba naman po ng experience nyo sa pakikipag-usap sa tao, napansin nyo po ba na may bahid ng katotohanan naman ang aligasyon nila? Tama po. In fact, hindi lang nagkaroon ng bahid ng katotohanan. Na-reinforce po yung belief at fear namin doon sa Smartmatic na tinatawag na system na yan, automation system, na hindi ho perfecto yan. At nagkaroon nga kami ngayon ng pagkakataon na for the first time, naghahanap kami ebidensya since 2010, na ang lumabas po mismo yung mga tao nag-operate ng makina po. Sa makatwid po ay sa kanilang pakikipag-usap sa inyo, nailahad nila na napakasangkapan sila na nagawin yung mga bagay na masasabi nating nakapagbigay ng hindi magandang figura ng ating election system. Tama po kayo doon, Congressman. At in fact, no, sa akin nga, na nung dinala ko po sila kay Senator Osmeña, sabi ni Senator niya, and may I quote him, sabi niya na, "This is what I have feared long ago when we were crafting the automation law. Na this is subject to bypass." Kaya ngayon, since nakausap na ni Senator Osmeña itong mga tinatawag na technical person ng mga IT encoders, nakiusap lang si Senator Osmeña na kukuha kami ng independent mga IT expert na bibigay niya Augusto Lagman para matulungan sila, no, ma-identify yung terminology na gagamitin, yung makina na ginamit, no, para doon sa pagpapile ng Smartmatic. Mr. Saicon, isa po sa kanila ay umamin na manipula nga nila yung resulta ng eleksyon mula sa munisipalidad. At ito po ay naganap karamihan dito sa tinatawag nilang probinsya ng Quezon.
Sa inyo pong palagay, kahit na po ang kanilang mga binabanggit ay sa Quezon Province lang, maaari po ba itong ma-replicate sa ibang mga lugar ng ating bansa? Ganito ang akin po kinakaputan, no? May mga dumating po na paramdam sa akin na may ginawa din po sila na ganyan din po. So, kaya nga sabi ko nga, labas po naman po din ito. Ilalabas din natin para ma-consolidate po yung aming tinatawag na case that will be filed. So that also we can appeal to the Senate to already repeal the automation law and let's go back to manual voting. So that ang tao po, malugod na makikita niya kung saan napunta ang boto, paano bibilang, at may hawak-hawak po yung ebidensya na election return. Opo. Mula po dun sa pagtanggap ng Senado, dun sa sa pangunang ulat nitong mga whistleblowers sa pamamatnubay ninyo, ano po yung konkretong gagawin sa mga susunod na araw, Mr. Saicon, ng Senado? Ito nga po, atin pong inayos yung legal panel po. Nakukuha po ng tinatawag na salaysay nung 5 po. 5 po sila eh. No? 3 lang po yung nahiharap namin sa Senado. At dito ho, aayusin yung tinatawag na legal position kung paano ho i-demanda. No? At wala po kami i-demand politiko po rito. Ayaw ho namin ma-politika ito kasi, Congressman, ang gusto lang natin dito, purely, no? Iayos natin, linisin po natin. At in fact, yun ang panawagan namin sana kay President Digong na maging ligasya man niya ito po sa kanyang pamamahala na nalinis din ang sistema. Yung korupsyon lang hindi sa pera, yung korupsyon na pagnanakaw ng boto natin ay matindi na. May reaksyon na po ba ang COMELEC dito sa pangyayaring ito, Mr. Saicon? Marami sila sinasabi. Ang sinasabi sa akin ng COMELEC, you show the proof. Sinasabi ko na nga po, wala pong makukuhang proof sa automation dyan po sa AS because you did not see anything, you did not know how it was counted, and you have no receipt, you have no election return. So, that's why malakas ang tao po nila magsabi na, you show proof. Ang proof po lumabas dito, yung tao po na nag-operate, hindi po yung makina. No, Jen, baka may gusto ka pang itanong? Okay na po, medyo kapos tayo ng oras. Ginoong Saicon, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Sige, Jen. At maraming salamat din po sa inyo at nakapakinig. At sana po nga maliwanagan po ito. Hindi po kami namumulitika. Gusto namin isaayos lang po ang ating sistema ng botohan. Salamat po. Kaibigan, yun po, si Ginong Pastor Boy Saicon. Ano? Alam mo, Jen, yung tinuran niya talagang batay sa mga pangyayari. Bakit ka mo? Kaya ko tinanong kung nag-react na ang COMELEC, gusto kong malaman ano yung reaksyon. Ngayon, kung ang reaksyon, kagaya ng sinabi niya ay, show us the proof. Sa tingin ko, baligtad yun eh. Alam naman ng COMELEC, nasa automated system ng election. Walang paper trail eh. Walang paper trail yan. Totoo. Alam nila yon at kahit sino sigurong tao ang tatanungin mo na may kinalaman doon sa election na automated, talagang walang proof yun. Opo. Kaya nga, bago pa mangyari yan, katakot-takot na kaparaanan ang ginagawa natin na magbigay sila ng safety measures. Kasi pagdating ng araw, na questionin natin yan, wala tayong mailalahad ng mga katibayan. Totoo. Tatanggapin natin yon. Sa ano man na ayaw mo hindi, tatanggapin mo sapagkat wala ka namang proof para sabihin mo na mayroong dayaan dyan o may mali dyan. Dapat sana in-encourage nila. Hindi yung sasabihin, show us the proof. Dapat sana, ang naging reaksyon nila, seryoso pong ito, akusasyon, kinakailangan pong matingnan natin bawat anggulo. Kung pwede natin sila sigurong makaharap, makakuha tayo ng mga unang detalye muna para malaman po namin, kami po itutulong sa pag-iimbestiga kung meron nga pong base yung mga aligasyon na yan. Yun ang inaasahan ko sana na pangunahing reaksyon ng COMELEC. Totoo po yan. Paano ba nila inoperate? Pag nalaman nila, ginawang ganito, posible nga palang mangyari. Di ba? Dapat ganun sana ang reaksyon. Hindi sa pangalan na lang ng kandidatong natalo. Hindi na sa pangalan ng kandidatong hanggang ngayon na hindi matanggap
yung pangyayari na siya'y natalo. Ito ay alang-alang na lang, Jen, sa ating bayan na tinaguriang isang demokratikong bansa. Tama po. Na tayo may kalayaan, meron tayong kakayahang bumoto at maghala ng ating mga opisyales ng sang-ayon sa sarili nating kagustuhan. Oho. At pagkatapos isang malaya at isang malinis na eleksyon na walang sino man taong dapat makialam. Hindi Valenzuelan na national ang makikialam mo mandadaya sa ating eleksyon. Dito nakasalalay lahat. Jen. Kaya malinaw na ito importante sa atin. So yun know, ang sagot kasi kayo na, maging mga texter natin ang sinasabi, walang ebidensya talagang walang ebidensya makukuha dito po sa automation, automated elections. Sabi po ng ating caller, meron po, may dayaan, Lisa Pasig. Meron po kasi kapag sina Trillanes ang may siniwalat, ibinabalita ng malaking network kapag ganitong mga may witness na sa dayaan, hindi nila pinapansin, Edwin ng Caloocan. Meron po talagang dayaan, hindi lang dahil may taong nagsasabing may nangyaring dayaan. Crystalline Canlit. Text A, meron. Hindi naman siguro sila lalantad kung walang basihan. Lota Olivares, Urdaneta City, Pangasinan. B, wala. 9353. B, wala. 7161. B, merong basihan pero mahirapan sila maghanap ng dokumento. Drani De Humo ng QC. Meron po kasi po hindi yan lalabas yung tatlong whistleblower kung wala silang bit-bit na mga ebidensya. From Wangwang ng Cagayan de Oro City. O Wawang pala. Meron po kung tatanungin ang pabor sa Marcos. 8572. Meron po kasi doon lang sa galaw ng Smartmatic sa machine nakakapagduda na. From Cora ng Angeles. Oo, Larry de la Cruz ng Bukawi, Bulacan. Meron po Albert ng Nueva Ecija. Meron po halata naman 6276. B, wala po 7397. Meron po talagang panindigan nila yan. Sa amin ng Pampanga, meron talaga para lang makaupo ang kaalyado. Retired Lieutenant Aguirre, si Pasay City, Negros Occidental. Po, tama po talaga yan. Nuningwel, Davao City. B, wala. Henshin ng Laguna. Meron po 5380. Meron po 5485. Meron po hindi naman isasakripisyo ng tatlo ang buhay nila kung hindi totoo. Donna ng Marikina. Meron po Gary Sidro ng Nauhan Oriental. Box popular result sa tanong na may basihan ba ang siniwalat ng tatlong whistleblowers ukol sa aligasyon ng dayaan sa nakaraang halalan? Ang nagsabi ng merong basihan, 85.5. Ang nagsabi naman ng walang basihan, 14.5%. Yun dyan. Siguro, antayin natin sa mga darating na araw. Kung yung 85.5 na yan dyan, talagang tama ang kanilang panukat sa mga pangyayari. Ang malaking may tutulong yan ko, yung COMELEC din. Sila din ang dapat gumawa ng aksyon sa bagay na ito. Dapat bilang objective na mga pinuno ng isang ahensya ng gobyerno, hindi lamang yung sasabing, show us the proof. Tingnan mo kung ano yung, kung may lehitimong basihan yung sinasabi. Kasi tingnan mo kung anong building. Kasi nandun sila sa second floor Pumupunta sila sa third floor. Di ba? Gaygayin mo, pagkatapos makakakita ka Hindi naman yung mismong paper trail ang hahanapin mo. Kundi yung kaparaanan na sinasabi nila. Baka nga nakakita ka na, meron nga pa naman daga pala rito. May butas nga pala rito pwedeng pagdaanan. Hindi naman pinag-usapan na dumaan dun yung daga Pinag-usapan, maaaring dito dadaan. Kasi may mga butas palang nakita. Yun lang ang gusto nating ipaalam sa COMELEC niyan. Nako. Anyway, magandang ho tayo na. Huling araw ho ng Mayo ngayon. Bukas po, June 1 na. Nako, malapit na May naman. 31 ba ngayon? Opo, May 31. Ito yata yung pukpukan ng ng dalawang manlalaro ng NBA. Opo. Tapos na ba o magsisimula pa lang ngayon? Nanonood pa po sila sa atin ngayon. Pagkatapos natin magprograma, tsaka po sila So magsisimula. pinapanood tayo ni Steph Curry. Stephen Curry, opo. At saka yung si Kevin Durant. Si Kevin Durant ng Ng ano ba yun? Ng Oklahoma City Thunders. Buti ka pa, alam mo yung mga koponan nila yun. At saka isa yung GSW, Golden State Warriors. Yun yung sunod sa aking pangalan ko Jenso Bardiaga ho yun hindi DSW Hindi po, GSW, Jenso Bardiaga Warriors po yun. Sige. Ay, nako, maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na. Salamat po sa inyong pagsubaybay.